Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. So, next po natin si Jake-san. Yoroshiku onegai shimasu, Jake-san. はい、よろしくお願いします。 Pangalawang recitation niyo po today. Hi. Palakihan po natin. Hi. So, sa first week po natin, ang pinag-aaralan po natin, ang topic po natin is 出かける。 part 1 po. Ano po? Ano po ang dekakeru? Lalabas ng bahay. Lalabas ng Gagala. bahay o gagala. So, desu ne. Kaya, magiging Lumabas ng bahay, mamasyal. Hi, part 1. Hi. So, today is 5th day. 5th day. Hindi po ba 4th? Kanina po 4th po yung vocabulary natin eh. Sandali po, i-check ko po. Ano po? Ito, 4th, 5th. Inulit ko po ba ang vocabulary po ng 4th day? Or nagkamali lang po ako ng Port pangalan. 4th pa lang po? Yung kanina po eh. Yung kanina po, 4th po, sandali po. Baka po mali lang po yung ko, yung pag-naming ko. Nagkamali lang po ako. Pang 5th na pala po yun. Baguhin po natin. Nalito ako. Hi. Tapos na po natin na nakaraan po yung yung pang 4th po. Hi, so pang 5th po. Hi. So go po tayo. Wala pong problema. Hi. So, ang dekakeru is lumabas ng bahay, mamasyal, part 1. Hi, so pang 5th po natin, ang topic po natin ay Densya lang po, nababasa ko. Tokyu Densya. Tokyu Densha. Ano po ang Tokyu Densha? Wala pong ano. Special Express Train. Hi, Special Express Train. So, ibig po sabihin, pera po sa ticket na binibili po natin para sumakay po ng train, kailangan po natin bumili ng another ticket para po sa special train, express train po. Ano po? So, para, kumbaga may reservation po siyang kailangan. Hi, para makasakay tayo. Hi! Iba po yung express train sa special express train. Pag express train, yun po ang Kyuko Densha. Kyuko Densha po. Ano po? Doon po, wala pong bayad po yun. Ngayon, pag sinabi pong Tokyu Densha, special express train. So, it means meron na po siyang bayad aside ng ticket natin sa train. Ano po? Hi. Medyo marami po dyan pong na naguguluhan. Kasi dito po sa Japan, meron po tayong Futsu Densha, which is normal train. Yung sumunod niya po is Junkyu Densha. So, mas po siya, mas madali po siya. Kaunti lang po. Nag-jump lang po siya ng kaunti. Ano po? Hi. Meron din pong Kukan Densha na nag-jump din po siya pero hindi kasing jump ng Junkyu Densha. Medyo medyo complicated. Kasi hindi po kasi yun yung topic natin today. So, hindi ko na po masyado aanayin. Pero meron pa po doon na Kyuko Densha. Kyuko Densha is express train. At meron po tayong Kaisoku Densha. Pag sinabi namin pong Kaisoku Densha, rapid train na po siya. Mas mahaba po yung ginajump niya. Hi. For example po, ako po nagkamali po ako ng sakay. Sumakay po ako ng train hindi ko lang po alam guys kung familiar po kayo sa station dito sa Osaka. Meron pong train station po na tinatawag na Fuse Station. At sumakay po ako, hindi ko po napansin, express train pala po yung nasakyan ko. Dapat bababa po ako sa Yaenosato Station. Pang ilan po yun? Pang 1, 2, pangatlong station po, from Fuse Eki. Kaso, dahil express train yung nasakyan ko, dinala ako hanggang sa Nara, sa Ikoma Station. Nasa Osaka ako, guys. Dinala ako sa Nara.
Hindi ako makababa. Nakita ko yung station namin na, na lalagpasan na. Mangyak-ngyak ako kasi gutom na ako. Kailangan ko pang bumalik para pagbalik ko, syempre, kailangan ko pong sakyan is normal train. Kasi yung station po namin, normal train lang po yung humihinto. Kasi mura nga po ang namin dito, ang upa namin sa bahay. Guys, isang tip po, pag naghahanap po tayo ng bahay, kung gusto nyo po makamura, ang hahanapin nyo pong station na malapit po sa kanya, sa bahay nyo, ay dapat normal train po yung dumadaan. Hindi po dumadaan ang express train. Kasi pag express train dumadaan sa inyong lugar, it means po convenient po yung nyo, yung lugar nyo. So, tataas din po ang upa nyo sa inyong bahay. At syempre po, medyo malayo po dapat po sa station. Yung maglalakad pa po kayo ng about around 10 or 15 minutes. Mas makakamura na po kayo niyan. That's a gikimasu. Ang daming salita ni Inday. Magcha-challenge po tayo, Jakeson, or Yan challenge? po, alam ko po yan. UB lang po. UB. Daliri. So, this, daliri. At maaari rin po siyang basahin as? Si. Ginagamit po siya as? Sitei. Ano po ang sitei? Ano ba ito sitei? Hindi ko po alam eh. Yung si is daliri. Tei is pag decision po siya ginagamit po. Ano po? Kettei no tei ne. Kasama po siya sa salitang kettei, decision. Ano po? Pag-decision. So, ibig po sabihin, Pagpili po. Pagpili. So, pagpili or Takda. Pili. Takda or pili. Parehas po siya noun. Ngayon, suru form po siya. Pag linagyan po siya ng suru, like, shite suru, ibig po sabihin, from noun, magiging Pipili. Pipili. So verb na po siya. Action verb na po siya. Next po natin. Shitei seki. Shite seki. Shite is pili or takda. Ano po ang seki? Siteki upuan po. Seki is upuan. Guys, magkaiba po ang upuan na nagamit po, furniture, sa seki. Seki is just a sit, upuan. Hindi po siya chair. Ang chair, silya sa Tagalog. Pag sinabi pong silya, yun po ang sa Japanese po is isu. So magkaiba po ang seki sa isu. Ingat po tayo guys po. Marami po ang nalilito sa seki at isu. So, pag sinabi pong shitei seki, pinili niya po yung upuan na yon. So, ano po siya? Reserve. Reserve po siya. So, marami po siyang meaning. Pwede po siyang maging nakatakdang upuan, piniling upuan, nakareserbang upuan. So, pag pinag-uusapan po natin is special express train. Kasi ang topic po natin is special express train. So, ibig po sabihin, ito, sa baba yung meaning niya. Naka-reserbang upuan. Kasi may bayad nga po, di ba po? So, next po natin. UB. Ano po ang UB? Daliri po. So, daliri po siya. So, hindi na natin kailangan mag-explain dahil alam po ito ng lahat. Next po. Yubiwa. Ano po ang yubiwa? Fingering po. Fingering. So desu ne. O kaya, sing-sing in Tagalog. Bakit po siya naging sing-sing? Kasi ang yubi is daliri. Ang wa is, ring. So, pag sinabi po, daliri, tapos isang ring, ibig po sabihin nun is sing-sing. Kaya, yubiwa means sing-sing in Tagalog. Next po tayo. Ngayon po yung sa shitei. Shite no? Te da ne. Tei desu. Te po siya.
So, TQB. TQB. Hay, ginagamit po to sa mga company, shops, restaurant. Ano po ang meaning ng TQB? Parang holiday po. Holiday or Nakatakdang araw na nakasara. so Ang des. tindahan. Hay, ang tindahan at iba pa po. Ano po, hindi po siya pwedeng sa pang-personal na halimbawa, at TQB ko ngayon kaya hindi ako papasok ng ng kaysya or sa work. Hindi po pwede kasi ang TQB ginagamit po siya sa mga tindahan, companies at mga restaurant, yung mga business pong commercials, mga ganyan po. Ano po? Hay, yun po yung nakatakdang araw na nakasara ang company or shops po na yan. Hay. So, Jackson, kung natatandaan niyo po yung napag-aralan po natin, paano po kung yung shop ay walang TQB? Ano po ang tawag po doon sa function nila? Nakalimutan ko na po. Nenju? Nenjubi? Nenju? Mubi? Mukub? Mukyubi? Biwanay ka na. Mukyu. Hay. Mukyu. そうです。年中無休なpo siya. Ano po? Hay. 年中無休. Hay. Ibig po sabihin po ng nenju, sa loob ng isang taon, mu is wala. Q is yasumi. Pasok, kumbaga pahinga. So, mukyu, walang pahinga. So, ibig po sabihin, buong taon sila nagpa-function. Ano po? Ito rin po, hindi rin po ito pwedeng gamitin sa pangsarili, sa kada person po. Ano po? Ginagamit lang po siya sa mga company at mga shops, mga nagpa-function pong, kumbaga pinagtatrabahuhan ng mga tao po. Ano po? Hay, tulad po ng TQB. Hay. So, next po tayo. Antay. Ano po ang antay? Antay. Hindi ko po alam. Antay? May linabas po ako nitong content na video. Stable. Apo. So, this is stable po. Tama po si MJ Sang. Stable po ang antay. So, sa Tagalog, magiging Matatag. Stable. Matibay. so des. Hay, matatag. Tataba na. Alam niyo po guys po ang ashiba. Sa mga nagtatrabaho po ng construction worker po, alam po natin kung ano po ang ashiba. Alam niyo po, Jackson, kung ano po ang ashiba? Yes po. Naririnig po. Ano po ang ashiba? Yung sa parang framework po. Parang ganun po ba? Scaffolding. Yan. Yun! Hay, so des. Pakondo sa atemasu. Hay, tataba ne. Halimbawa, binuo po nila yung ashiba. Binubuo po kasi yun, di ba po? So, pag hindi matatag yung pag hindi siya binuo ng maayos, untasted na, hindi siya matatag. Maaari siyang magiba, di ba po? Ngayon, ang tawag po doon is fuante. Ano po? Ngayon, kapag matatag nyo po siyang ginawa, ashibawa, antesteiru na po siya. Ano po? Ante po siya. Hay. Pag gagamitin nyo naman po ang stable, pwede rin pong stable din po siya. Pero more on ang stable pong ginagamitan, for example po, seikatsu ga antesteiru. Ibig po sabihin po, ano pong seikatsu nga po? Seikatsu po yung living po. Pamumuhay. Ang pamumuhay. So, ibig po sabihin, stable ang pamumuhay. Hay, doon po siya ginagamit po. Ano po? Hay, matatag at matibay, parehas lang po siya ng lugar ng paggagamitan. Hay, yung stable lang po, minsan po ginagamit po siya stable sa pamumuhay, stable ang financial. Hay, dyan po siya ginagamit. Hay. Natsugi ikimasu. Puantay. Hay. Kanina ante. Ngayon, sa ante, nagkaroon siya ng fu ante. Parang marupok po. So, Hindi marupok. matibay. So. Marupok, hindi matatag, unstable, at Hindi matibay. so des. Ang galing po, marupok. Opo, totoo po yan, marupok. Hay. Pero hindi po siya pwedeng sabihin na ang puso ko ay marupok.
それは使えないね。はい. Pero, pwede pong gamitin ang fuante or ante sa ating nararamdaman na, for example po, State of mind po. so. Pwede po siyang gamitin sa mga ganyan po. Ano po? Hay. Pero sa, halimbawa, marupok ang puso, marupok ang daliri, ang katawan, hindi po siya pwedeng gamitin. Hay. Ingat po. Ano po? Hay. So, hanggang dito na lang po ang ating kanji. Meron po tayo, katanungan po, Jake-san? Wala pa po eh. Wala pa. Yakatta desu. Hay. Arigatou gozaimasu. Sabaw Thank you po. po. Salamat din po. Ate Inday, Hay. pwede po magpa-onigay kung pwede pong magbigay ng example. Yung sa sinasabi ni Kuya Jake na state of mind. Sino ba nagsabi? State of mind. Yung example po na sentence. Hay. Sandali lang po kasi ito po, po siya ng second. Po siya, gift toki no ga ichiji teishu sare, daibu no doshitsu ga seigen saremashita. Kono koi wa TikTok toru shinju. Kono live de okay lang naman po. Kasi gift lang po yung inana niya, kinancel niya po. Hindi daw po makakapag-gift sa loob po ng 10 minutes. Hay. Yung state of mind po, ano po yun, Nay? Yung pa-example po sa. Sandali lang natin bakit hindi ka ano daw sabi? Bakit na-cancel daw po ang gift? Hindi po, ichiji teishi. Pansamantala po siyang, hindi po makakatanggap po ng gift. Okay. Banasay po atin. Yun lang sana po paunigay po sana ng example para sa state of mind. Yung 3 recommendations. Hay. Yung state of mind po, for example po, seishing po, yun po yung nararamdaman po natin. State of mind po, seishing ga huante. Pag sinabi pong ganon, unstable ang state of mind. Pwede rin po, seishing ga ante shiteiru. Pag sinabi naman po, seishing ga ante shiteiru, ibig po sabihin, stable ang state of mind. Ganun po siya ginagamit. Okay po? Arigatou gozaimasu, Ate Inday. Thank you po. Yakata desu. Hay. So, bale, gift lang naman pala po. So, ibabalik ko na po yung screen. Hay. Arigatou gozaimasu. So, next po natin si Pakondo-san. Pero, sandali lang po, Pakondo-san. May kukunin lang po akong, book. Wala, hindi ko pala po isinet yung book. Mabilis lang po, kukunin ko lang po sa bookshop po. Ate Inday. Promotion lang na ako. Guys, Minasan, open na po yung entry tutorial ni Ate Inday. Mag-ano naman po kayo na inquiries niyo sa FB page niya po na at Inday in Jap po. JAP po siya, Jap. So, kung may mga katanungan po kayo or mga inquiries about po sa entry tutorial, doon lamang po kayo makakapag-message at hindi po dito sa TikTok ni Ate Inday. Kasi po, busy din po si Ate Inday tsaka hindi po nakakapag-long message dito masyado sa TikTok para po mapag-usapan kung ano po yung mga sistema sa magiging flow sa entry tutorial. Minasan yoroshiku onegaishimasu. At meron din pong kung gusto niyo pong makapag self-study, meron din po siyang writing at Inday in JP mo. Minasan yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Minasan gomenasai ne. Dozo. Arigatou gozaimasu. Hindi ko po kasi alam kung hanggang saan po magre-recite yung participant po natin kapag wala pong book. Guide ko lang po siya. Hay. 5日目だったっけな今日は。5日目ですね。はい。OK です。はい。So, next po natin, Pakondo-san, yoroshiku onegaishimasu. Gusto niyo po mag-challenge or gusto niyo po ilabas ko na po kaagad po kung paano po siya babasa? Ilabas niyo na lang po. Kashikomarimashita. Pakondo-san, medyo mahina po yata po yung mic po natin. Mahina po ba? Ayan, okay na po. Hay, yoroshiku onegaishimasu. Hay, so binabasa po itong kanji na ito as? Jake. Naaalala niyo po kanina yung recitation po ni Jake-san? Yes po. Yes po, Ate Inday. Kapareha din po siya ng upuan. Upuan po siya. Hindi po sila parehas po ng isu. Ang isu is literal po na upuan na silya.
silya po, gamit po siya. Hay, ngayon po, pag sinabi pong, seki, ito po ay isang upuan na sa English is seat. Hay, hindi po siya chair po. Hay. So, nabanggit na po natin. Hay, dito, may enter parenthesis po tayo. Hindi ito upuan na chair. As in po bang parang umupo? Ganon? Hindi. Action verb na po yun. Suwaru na po ang po nun. Hay. So, seat po siya. Upuan. Upuan na seat. For example po, image niyo po, yung, halimbawa po sa loob po ng eroplano, yung upuan po doon, tinatawag po ba natin na silya? Wakarimashita. Tinatawag po natin po ng silya ang upuan po ng Hindi po. Hindi po, di ba po? So, seat po siya. Kumbaga, kailangan po magpa-reserve o kaya pwede pong itakda na yun, upuan na yun para sa atin. Hay, doon po yung we have 50 seats available. Ganyan, po. Seki po yung gagamitin po ng hindi po isu. Hay. Okay po. Natsugi ikimasu. Shuseki. Shuseki. Tatalan po siya kasi maliit po yung tsu niya po. Shuseki. 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 Hay. Ano po ang shuseki? Shuseki. Hindi ko po alam. Halimbawa po, for example po, sa school po, di ba po meron po tayong kanya-kanyang upuan doon, nakatakda? Set chair, parang ganun po ba? Ano po ang kanji po na ito? Deru po. Lalabas po. Deru. Hay, deru. Lalabas. Exit. Exit. Pero dito po, baliktad po siya. Kumbaga, lalabas po siya ng bahay para sa upuan niya. So, ibig po sabihin, kung halimbawa po sa school po, lalabas po ng bahay para pumunta sa upuan ng school, ano pong tawag po doon? Nag-ano ka po sa school? Nag-set ng upuan? Meron na po kayong upuan sa school once nagpa-enroll po kayo. Sa baba po? Hindi ko po alam. Sa baba po meron po tumutulong sa atin. Attendance? So, that's attendance. Hi. So, pwede po siyang sabihin dalo or present. Hi. So, shuseki suru. Suru form din po ito. Hi. Pag suru form na po siya, dumalo na po siya sa Tagalog po. Yung shuseki, yung attendance po, hindi lang po to sa school. For example po, in-invite po kayo sa isang kasalan. So, shuseki shimasu. Ibig po sabihin, mag-a-attend po ako. Dadalo po ako. Hi. Shuseki. Hi, shuseki shimasu. Kung mas form po, Hi. Pero kung suru form, shuseki suru. Dadalo. Hi. Natsugi ikimasu. Kung meron po tayong shuseki, meron din po tayong Keseki. So, desu, kesseki. Hi. Shuseki is to attend, attendance. Ano po ang kesseki? Absent? So, desu, absent. Hi. So, sa Tagalog po, hindi pagdalo. Hi. So, yung Ginagamit po to sa eskwelahan din o sa... So desu, tsukaimasu. Metcha tsukaimasu. Ginagamit po siya ng araw-araw po yan ginagamit sa school. Hi. Hi, dewa shuseki. Kahit din po ba sa trabaho? Sa trabaho po, shukin na po ang tawag po doon. Shukin. Hi. Pag nag-absent po kayo sa trabaho, kikkin na po siya. Parehas po itong dalawa, pero dito is kim. Pagtrabaho po na kanji na po yung ginagamit niya. Hi. Ito po, yung shuseki and keseki po, more on po siya ginagamit sa school o kaya naman po, pag in-invite po kayo sa isang party, yan po ang gagamitin po natin. Hi. Iba na po sa trabaho. Maganda po yung question niya. Hi. 大丈夫かな？はい。では
Sige, next kanji na po. Yo. Yu. 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 Y-U. Yu. Hay. Pag yo po, Y-O. Ito po, yu. Y-U. Hay. Yu. Guys, kasi kaya po medyo maingay po ako sa pronunciation po. Kasi ang Japanese po, kaunting pagkakamali po sa pronunciation, iba na po ang iba na po yung word na yun. Kaya medyo maingay po si Inday sa sa pagkakaiba po ng you at yo. O kaya naman i at e. Hay, pagpasensyahan niyo na po ako po. Kasi ayoko pong may matutunan kayo ng isang bagay sa akin na mali po yung sa ulo niyo po. Kaya medyo strict po ng kaunti si Inday pagdating po sa Yung po ba ibig sabihin ng salitang rigo? Intonation? Ano po ang Intonation? intonation. Opo. Hatsuon po. Okay Hatsuon, po. intonation. Hay. Yu desu ne. Ginagamit po siya as Giona? jiyuna. Ano po ang Jiyuna. jiyuna? G? Oras? Oras po ba yung G? それはね、こうやって書くんだ。Pero at least alam niyo po po na yung oras. Jikan って書いて、ji って読むんですね。はい。Toki, panahon, or yung time ang pinag-uusapan po dito po. Hai. Demo, 今回は sarili ang pinag-uusapan po ng ji dito. Jibun っていう感じですね。Jibun っていう感じ。Jibun. はい。自分で you is You. ごめんね、これ、sandali po. Kulang po siya ng u. Nakita nyo? Nakita nyo yung sagot? Yung pangalawa lang po. Hi. Ito po siya. Malaya. Malaya po ang jiyu. Ngayon, nasabok po kasi interparenthesis na. So, linagay ko rin po sa interparenthesis yung Tagalog. Malaya na. Hay, tatoeba ne. Jiyu na kurashi. Ano po ang kurashi? Hindi ko po alam. Kurashi is pamumuhay. Kaya pag sinabi pong jiyu na kurashi, ano po siya sa Tagalog? Malayang pamumuhay? Malayang pamumuhay or malaya na pamumuhay. So Pakondo-san, totoo po yun. Yung na po kasi, yung Tagalog po kasi, pwede po siyang maging malaya na, pwede po siyang ipaggatay, ipagsama, maging malayang. NG. Ano po? Hay. Okay po. Hay, kaya maganda po yung example nyo. Hay, malayang pamumuhay o kaya malaya na pamumuhay. Hay, doon po siya ginagamit. At next po na pong pinaggamitan ay Jiyuseki. jiyuseki. Ano po ang jiyuseki? Malayang upuan. So, umutso yun eh. Hay. Pero, ang meaning niya po ay Upuan na hindi nakareceive. kasi yung pinag-uusapan po natin is special express train. So, ibig po sabihin, pag sinabi pong jiyuseki, upuan na hindi nakareserba. So, ibig po sabihin, pwede nyo pong i-reserve para po sa sarili nyo, para upuan nyo. Ano po? Yun po ang tinatawag na jiyuseki. At meron din po siyang meaning na Kahit sa upuan na kahit saan ay maaaring umupo. for example, pumunta po kayo sa isang venue or isa pong seminar. Tapos, wala po doon na nakatakdang seat sa kada isa. Magbabayad lang kayo para makapag-attend kayo. So, yung teacher po or yung professor po or speakers, maaaring magsabi sa inyo na, koko wa jiyuseki na no de, suki na tokoro ni osuwari kudasai. Pag sinabi pong ganyan, ibig po sabihin, wala po ditong kumbaga, free to sit po ang mga upuan dito. So, maaari po kayong umupo sa lugar na, sa upuan na gusto ninyo.
Ganyan na po siya. Ano po? Hi, Jiyuseki. So, kung pinag-uusapan po hindi na po siya train na expressway na kailangan po magpa-reserva, ano po siya? As in, literal po siyang meaning na free seat. Ibig sabihin, kahit saan po pwede kayong umupo. Walang nakatakdang taong uupo sa upuan na yon. So, paunahan, kumbaga. Hi. 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 Na, saigo desu ne. Rijo. Rijo. Ulit. Rio. So, desu. Ryu. Hi, ano po ang Ryu? Hindi ko po alam. Ryu. Sa baba po may tumutulong pa sa atin. Reason. So, there's reason. Maraming salamat po, guys. Hi, reason po. Sa Tagalog ay dahilan. Hi. So, okay po. Gets nyo na po. Opo. Ryu, hindi po siya suru form po. Ano po? Jiyuseki din po is hindi siya suru form. Hi. Yung Jiyu na din po, hindi po siya suru form. Hi. Ano po? Ryu wo yu. Magsasalita ng, sasabihin ang dahilan. Ganyan po. Ano po? Ganyan po siya ginagamit. Hi, diba? Maraming salamat, Pakonda-san. Meron po tayo pang katanungan? Wala pa po. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Mata yoroshiku onegai shimasu. At Inday, sa baba lamang po, meron pong pasabi si Jovier22, sabi niya, di ba Ate Inday, may mga iba't ibang salita pag nagpapaupo, yung please sit down daw po, kung ano po sa Nihongo. Please sit down. Eto, Yes. seki ni okake kudasai. Kung business, business Japanese po ang pinag-uusapan, maaari niyo pong sabihin, seki ni okake kudasai. Ganyan po. Ano po? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.